Nagtawag si Barry. Mangunguha daw kami ng lychee. Sabi niya, hinog na yung mga lychee nila. Yung pinakita ko noon. Maraming bunga yung lychee nila sa likod. Kaya puntahan natin. Ayan, may dalang plastic si Asher. Sabi ko, dala ka ng plastic. Ay, anak. Mahal ang lychee ngayon. Ay, 350 isang kilo. Sabi nung dumaan na nagtitinda. Kasama tangkay. Kasama mga dahon-dahon. Hindi man isang piraso lang. Di sayang din yung timbang. Pag tinimbang mo yan, kasama yung tangkay niya. O di halos kalahati yung timbang nung tangkay. Kahit gusto kong bumili, ang mahal pa sa ngayon. Ayun, ay, ang dami. Hala, red na red. Asher, you take only the red one, ha? Only the red. Ay, ang dami. Lau, toro mo yan. No, not this one. No. Like this, anak ko, oh. Like this one. This, okay. You pick. But the green one, no. Mama, I pick. No, anak ko, no. I pick like this. Yes, the red. Like this, oh. Border, eh? Has. I can say second to say. Asher, you hold the plastic. Oh, you put in your plastic. Come on. Put here. Oh. Yes. Only the red, ha? Don't take the green, ha? Ang dami bunga, ha? Sa taas. Oh my God, ang dami. Why? Come, I will give you. Come here. Ooh, this one is very Yes, this one. Oh. Anak, no, don't pick that one. This one? Yes. I have a bigger one. Wala na kasi si Tulbaba na mag-harvest para magbenta. Wala na. You go to Barry, go. I found one here, look. Go to Barry, go. Look red. Yes, go to Barry. Uy, anak ko, wag yung green, maasim yung green, baby. Ay, Mommy, here, help. yes. Help one. Dalawang bata. May bit-bit ng lychee. Tigisang plastic sila, oh. Grabe, ang daming bunga. Yung iba nasa mataas, kailangan panungkit. Go na, go. Go sa isya, go. Go sa isya, go. Go. Ang tamis. Tinikman ko ng tamis. Hindi. Nakalibre kami ng lychee. Ang mahal ng lychee, 350 per kilo. Wala na kasi si Tulbaba na mag-harvest. Kasi dati nagbibigay man sila, pero yung pero binebenta kasi nila yung iba. Ngayon wala na. Wala na yung manunungkit kasi. Oy, motorcycle, say siya. Ja. Hoy, make it fast. Come on. Ay, bye-bye na. Bye-bye. Go. Hi guys, good morning. So ayan, nagbi-bake ako ng pangbaon ni Asher. Pinapapili ko siya watermelon at apple, ayaw niya. Kasi nakapagluto na ako sa kanya ng ang niluto ko sa kanya kahapon, yung carrots. Naggadgad ako ng carrots, nilagyan ko ng itlog at saka harina. Para siyang
Para siyang vegetables na malalaki yun na kinalabasan. Yun yung iniluto ko na baon niya kahapon. Tapos nung Lunes, ang baon niya, ano ba niluto ko nung Lunes? Banana cake. Pinapili ko siya. Sabi ko sa kanya kahapon kung gusto niya yung pasta spaghetti, ayaw naman niya. Ngayon, ang ginawa ko, nag-bake ako ng butter cookies. May butter kami dyan. Naglagay ako ng 7 na kutsarang malalaking peanut butter. Tapos nilagyan ko ng sugar, ng 5 kutsara lang din, at saka ng flour. Saka ko binilog-bilog at niluto. Ayan, binibake ko. Tingnan natin yung kalalabasan niyan. At yan ang magiging baon ni Asher. Na nanawa na rin siya yung sa baon niya na palaging ganon. Pasta, o di gawan natin ng panibago. Yan na lang, at saka apple. Isang piraso ng apple, tapos cookies. Para may fruits naman siya sa school. Hindi lang siya yung palaging tinapay. Banana bread. Nagluto kasi ako ng banana bread nung Lunes, guys. Kasi ang dami yung banana na dinala ni Julie. Libre lang yon, galing kay Fruits. Niluto ko na siyang banana cake. Tapos, yun, eksakto naman si Asis. May pasahero siyang ihahatid doon sa Tari. Pinadala ko na kay Julie yung niluto ko. Tapos nagtira lang din ako ng para sa akin konti. Pang partner ng tea. Ayan. So, tignan natin. Wait natin siya, guys, kasi 20 minutes siya na i-bake. 170 degrees. Bali, napanood ko lang to sa isang content creator din na nasa Middle East. Something nasa Middle East yata siya. Ngayon yung amo niya mahilig magpagawa ng mahilig magpagawa ng tinapay, ng cake, kung ano yung mahilig ipaluto sa kanya ng amo niya, tapos ng mga bata din, mga alaga niya. Nakita ko yung recipe sa kanya, ayun, kay Kabayan, na content creator din, ginaya ko ang iyong recipe. Sana magawa ko din siya ng perfect. Yung recipe niyang peanut butter cookies. So, after 20 minutes, eto na siya, guys. Naluto na. At mainit pa, kaya hindi muna natin siya gagalawin. Mamaya ko na kunin at talagang sobrang init niya. Yan. Sana magustuhan ni Asher. Ilang piraso ba to? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11. Sa bagay, hindi kasi pantay-pantay. May malaki. Ito maliit to. Ito naman malaki. Ito malaki. Ayun malaki. Ayan maliit. Ito maliit. Basta ko lang kasi binilog at nilagay dyan. So, ayun guys, palamigin muna natin at balikan natin mamaya para ipack natin dun sa baunan ni Asher. At meron ulit tayong neuro. Ayan. Ito ibang klase, tingnan nyo. Wala siyang Yung binili ni Asis nung nakaraan, yung puro dahon. Yung puro ganito lang siya. Ito yung tig 100. Ngayon, may kwento ako sa inyo. Nakakatawa. Nung pumunta si Asis ng Baratpur, bumili din siya ng neuro. Pero yung neuro na binili niya, yung isang klase, yung puro dahon lang. Yung hindi ganito. Kasi ito, di ba, wala siyang dahon. Yung lang, yung parang anong tawag dito? Ganyan lang. Yung binili niya, yung puro dahon, yung puro siya ganito. Puro ganyan yung binili niya. Ganito. Ganitong klase yung binili niya. Tig 50 kasi yun isang bugkos. Di, umuwi siya. Ako naman, ng umaga, niluto ko, syempre. Ginaya ko lang din naman kung paano niya niluto, no? Abay, nung kakainin na namin, wala, hindi na namin makain. Lalo ako, hindi ko makain. Sabi ko, bakit iba ang lasa? Di ko alam kung ano yung kulang sa niluto ko. Iba yung lasa niya. Kaya sabi ko, itapon na lang natin kasi hindi naman makain. Sabi ko sa kanya, abay nung ibinigay ko kay Aidan, kahit yung aso, hindi niya makain yung niluto kong neuro. Madagta siya, guys. Hindi ko alam kung bakit yung luto ko sa neuro madagta. Samantalang kapag si Asis naman ang nagluto, ang sarap. Gustong gusto ko siya, lalo't may patatas. Igigisa mo lang tuto.
na may patatas. Gustong gusto ko siya. Di ko alam kung anong nangyari sa luto ko. Sabi ni Asis, ano daw, kailangan daw lagyan ng maraming garlic paste para daw masarap, sabi niya. Sabi ko, pati aso ayaw kainin yung niluto ko. Kaya yun. Kaya sabi ko kay Asis, kung gusto mong bumili ng neuro, bumili ka pero wag mo akong palutuin. Ayaw ko nang magluto ng neuro. Sabi ko nga sa kanya, guys. Kasi hindi talaga masarap kung ano nangyari. Hindi. Sabi ko, kung pinakuluan ko lang yan, ang ganda Sabi ko nga, kung pinakuluan ko lang yan, nilagyan ko lang ng kamatis, sibuyas, solve na. Ayaw naman niya ng ganong ulam. Pero masarap yung luto nila, guys, yung lalagyan mo ng patatas. Tapos may sili. Ang sarap. Maghimay lang ako, guys. Makaluto ng pang-ulam ngayong umaga. Tinikman na namin, guys. Para lang siyang polvoron. Major! Masarap man. Pero para siyang polvoron. Yung lasa niya, dahil siguro peanut. Gusto man ni Tonton. Kabagay yung peanut kasi na ginawa ko, guys, yung may buo-buo pang peanut, hindi yung peanut na talagang durog na durog. Gusto na mga bata. Slowly. It's very soft. Like polvoron. Sarap. More softer. Careful, ha? Hindi siya yung masyadong matigas na na cookies. Hindi. Medyo malambot siya. Parang nasobrahan siguro sa peanut butter. Ayan, tutuloy ko yung aking ginagawa. Ang maghimay ng ating fern. Bago ako magpaligo ng bata. Apat na natira. 5 baon ni Asher. Tapos kinakain namin ni Tonton. Kumain din si Asher. O, diba? Mito cha? Tonton. Mito cha? Mito? Mito? Sarap? Hi guys, kauwi ko lang dito sa bahay. Galing ako doon. Kasi yung isang uncle, namatay siya kagabi daw. Tapos inuwi lang kanina yung bangkay niya. Ngayon papunta na ulit sila sa DevGat. Galing ako doon kasi alam niyo yun, nagkaroon ng konting ceremony. Tapos yun, nakasakay na si Asis sa bus. Papunta na sila ng DevGat para sunugin. Nakakalungkot kasi isang buwan pa lang na nakakaraan nung namatay si Tulbaba. Tapos yung uncle naman yung sumunod, yung taga doon, itinakbo daw siya nung Lunes. Di ba nung Lunes kami nagpa-check up ni Asis, pinablood test ko si Asis nung Lunes. Tapos nung gabi daw itinakbo sa hospital. Nakita ni Asis kasi nakatayo siya dyan sa may harap ng nandyan ba sa may kalsada. Nakatayo siya doon. Tapos nakita nga niya na may dumating na ambulansya at dumaan nga dito sa harap ng bahay. Tinakbo daw. Tapos nabalitaan namin kaninang umaga na lang na namatay na daw. Ang problema, kidney failure? Kidney liver yata. Nung isang linggo lang, nakabike siya. Pumunta siya dito sa bahay. Nanghingi siya ng sugar cane. Parang may nakapagsabi yata sa kanila na maganda yung katas ng sugar cane nga, pangpalinis yata sa sa liver, something na ganyan. Tapos nakabike pa, nanghingi ng sugar cane kay Asis. Tapos sabi niya kung ilan ang pwedeng kunin. Ang sabi naman ni Asis, kumuha siya kung ilan ang gusto niyang kunin. Kasi nga, di ba ang dami yung sugar cane namin dyan sa likod, hinihingi ng mga bata, kinakain ng mga bata. Hinahayaan lang namin, nagpapalam ang mga bata, pahingi ng sugar cane, auntie. Sabi ko, sige, kuha kayo. Yung mga iba, tulmami, pahingi ng ng sugar cane. Pumunta, at saka yung asawa niyong nakaraan, kailan kami pumunta ng CG Mart, pinalaro ang mga bata. Nung bandang hapon, pumunta siya dito, sabi niya pahingi ng sugar, nung Sabado, nung Linggo,
Sabi yung asawa niya babae, pumunta, sabi niya pahingin ng sugar cane. Sabi ni Asis, kuha lang doon. Sabi niya, kahit dalawa lang daw. Sabi ni Asis, kahit damihan niya kasi ang dami nga yung bunga ng sugar cane. Tapos bigla-bigla mabalitaan mo na lang guys. Diyos ko. Ano siya, lumaki yung tiyan niya. Sabi ko, magpumunta sa bahay, Papa, hindi man malaki ang tiyan. Anong nangyari? Sabi ko nga. Ang laki nung tiyan niya, sobrang laki nung tiyan niya. Para siyang buntis. Parang yung buntis ka ng 7 buwan. Parang ganun kalaki yung tiyan niya, guys. Umalis na sina Asis. Sabi ko nga, alo, grabe naman. 1 buwan pa lang na nawala si Tulbaba. Sumunod naman yung isang angker. Nakakalupot man, uy. Nakakaawa yung pamilya na maiiwan, guys. Ang bata pa, siguro nasa 50. Kung hindi ako nagkakamali, yung edad niya nasa nasa 52, 53. Mas bata siya kay baba ko. Yung father-in-law ko, mas bata. Kasi ang father-in-law ko, mga nasa, ilang taon na kaya itong mga, kasi yung si Tulbaba na namatay, 68 eh. 68. Bata pa to. Baka nga wala pa siya sa 50. Sabi ni Asis, baka nasa 50 daw. Ganyan yung edad niya. Ay, nakong, sabi ko kay Asis, ingatan mo ang sarili mo, Asis. Oy. Yan yung nakuha nila sa pag-inom-inom, guys, ng Roxy. Roxy, alam nyo yung local wine nila dito, malakas yun eh, yung kudo, ganyan. Lalo kapag ininom mo yun na walang laman ang tiyan mo, talagang susunugin niya ang liver. Liver, kidney talaga yun. Pauwi ko lang, nag-upo-upo at napakainit, napakabanas sa labas, guys. Hindi ko alam kung sasama ako papuntang ilog. May regla ako eh. Ang alam ko bawal. Doon nga, sabi ko pwede ba akong pumunta doon? Sabi ni Asis, oo, pero wag kang maghawak na kahit na ano. Kumbaga malayo, sa malayo lang. Huwag masyadong lalapit. Kasi ang alam ko talaga, kapag ganyan, bawal ang may menstruation.